Karaniwan nasa politika ng Britanya ang punong ministro na nag-aanunsyo ng pagbibitiw sa harap ng lectern sa 10 Downing Street. Binabanggit muna ang mga nagawa bago bumaba sa pinakamataas na posisyon sa UK. Si Keir Starmer naman ngayon ang nasa ganitong sitwasyon na may halong lungkot sa kanyang pagsasalita. Malinaw na gusto ng taong ito ang pinakamabuti para sa kanyang bansa at partido. Pero ang totoo, isa siyang hindi magaling na politiko at naging hindi magaling na politiko sa isang bansa na tila nagiging mahirap pamahalaan. At ito ay isang bagay na maaring mapagtanto ni Andy Burnham sa mga darating na buwan. Pero balikan natin kung paano napunta si Keir Starmer sa posisyong ito. Nahalan siya noong 2024 na may pinakamalaking mayorya para sa Labour Party mula ikalawang digmaang pandigdig. Noong panahong iyon, tinawag itong mayoryang walang pagmamahal dahil hindi siya ibinoto base sa pagkatao o ipinaglalaban. Ibinoto siya ng mga tao bilang default. Noong panahong yon, maaring tawagin ng UK na isang two-party state sa pagitan ng Labour Party kung saan si Starmer ang leader at ng Conservative Party na namuno mula 2010 hanggang 2024. Noong panahong iyon, sunod-sunod ang mga kaso ng maling pamamahala sa pananalapi, iskandalo, COVID-19 pandemic at Brexit na nagresulta sa pagkawala ng tiwala ng publiko. Kaya naghahanap ng alternatibo ang mga tao. Ibig sabihin nito, si Starmer ay may koalisyon ng mga botante mula kaliwa hanggang kanan at lahat ng nasa gitna. At sinubukan niyang magpakasundo sa lahat. Ang ilan sa kanyang mga pulisya ay mas nakatuon sa kaliwa, lalo na ang kanyang mga patakarang pang-ekonomiya. At ang ilan naman ay nakatuon sa kanan, lalo na ang tungkol sa imigrasyon. Pagdating sa Israel, nanatili siyang nasa gitna ng posisyon. Itinulak niya ang pagkilala sa isang estadong Palestino na kalaunan ay nangyari rin. Gayunpaman, sinabi niya na may karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili nito. Tumanggi siyang tawagin ang kasalukuyang digmaan sa Gaza na isang genocide, ngunit hindi ito nagustuhan ng lahat ng panig. Pakiramdam nila ay hindi siya pumili ng panig at pinanindigan ito. At ganun din ang maaaring sabihin sa marami sa kanyang mga pulisya. At kung ang mga pulisya mo ay tumatarget sa parehong kaliwa at kanan, kadalasan na-alienate mo lang ang lahat. At yan ang nangyari kay Starmer. Para makaalis ka sa gulong, ganyan. Lalo na sa harap ng ibang panlabas na salik gaya ng pandemya ng COVID, labinsiyang Brexit at mga digmaan sa Europa at gitnang silangan. Para makaalis ka sa ganoong kumunoy, kailangan mo ng matibay na personalidad at yan ang wala kay Keir Starmer. Hindi niya ipinakita ang emosyon or passion na dapat sa isang leader. Ang nag-iisang beses kong nakita siyang nagpakita ng emosyon ay nang magbitiw siya at halos maiyak habang binabanggit ang asawa at mga anak niya. At ang gulong minana niya mula sa 14 na taon ng Conservative Party ay ipapasa naman sa kanyang susunod na malamang ay si Andy Burnham, ang dating alkalde ng Greater Manchester. Pero kaya ba talaga niya magdulot ng epekto? Mahihirapan siya. Malapit ang kanyang mga pulisya kay Starmer. Sa ekonomiya, medyo liberal siya. Halos pareho rin ang pananaw niya tungkol sa Israel at Palestine. Naging critical siya sa pamahalaan ni Netanyahu at sa pagpapalawak ng mga settlements. Gayunpaman, hindi niya tinawag na genocide ang digmaan sa Gaza. Parang nasa death spiral ang UK pagdating sa punong ministro, magkakaroon na sila ng ika-6 sa loob lang ng 7 taon. Hindi pangkaraniwan yan sa UK at nagpapakita ito ng kawalang tatag sa larangan ng politika at lipunan. Hindi na dalawang partido lang ang UK na yan mo lang talaga masasabi mula noong matapos ang digmaan. Ngayon, tumataas na ang suporta para sa kaliwang Green Party. Sa karamihan ng survey, nangungguna ang Reform Party. Kung may eleksyon bukas, si Nigel Farage ang magiging punong ministro. Dapat harapin ni Andy Burnham ang pag-usbong ng dating mga partidong nasa gilid. Pinalayas ng Labour Party si Keir Starmer dahil naramdaman nilang hindi niya kayang mapangat ang kanyang popularity rating at ang kasikatan ng Labour Party bago ang susunod na pangkalahatang eleksyon sa 2029 o 2030. Si Andy Burnham ay may napakalakas at kaakit-akit na personalidad at iyan ang dahilan kung bakit kinailangan nilang ipasok siya bigla sa parlamento para makatakbo siya bilang leader ng Labour. Pero tanong, sabi nila hindi mo kayang ayusin ang pusong wasak. Pero kaya ba ni Andy Burnham ayusin ang bansang wasak?